Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinyon, mga reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, shout out muna sa lahat ng members ng ating channel, no, yung mga katokis natin. Binalik na po natin ang ating membership. Alright, so may mga members na po dyan. Shout out po sa inyong lahat. No? Dalawang bagay pong pag-usapan natin mga kababayan. Unahin natin itong mga politiko na mga manyakol. Wala naman daw pong masama magsalita ng mga ang ganda mo naman, may boyfriend ka na ba? Nai-imagine ko si ganito, no? Nag-init ang aking kalooban. Kasi normalize na po 'yan. No, 'yan po ang pinamana sa inyo ng tatay nyong karton. Normalize po sa mga Pilipino ngayon na magsalita ka ng ganyan out of the blue, no? Na wala kang pakialam kung nasa tamang lugar ka, nasa tamang oras ka, nasa tamang discussion ka. Basta ang mahalaga, masabi mo kaagad ang iyong sexual fantasies, ang iyong sexual desire. Maalala nyo naman, dyan yung nangyari sa committee hearing ng Committee on Justice sa HOR. May isa po dyan na Mr. Imagination na representante na suportado ang tatay nyong karton. Hindi naman daw po siya DDS. Oo. Oo. Sige, hindi ka nga DDS. Oo, pero yung ginawa mo o galing DDS. Addicts. Oo. Mga aso ng Duterte idiot carton supporters. Okay? So, kilala nyo naman na siguro yan. Yang manyakol na representante at nagsinungaling pa, nadamay pa ang kanyang asawa. O nagsalita yung asawa niya, sabi nung asawa, hindi ko po kinakatigan yung sinabi ng aking asawa. I and my kids do not condone. O, biruin mo, nadamay ang asawa mo dahil sa kalokohan mo. O yan. Ngayon, mga kababayan, meron na namang isang mambabatas na okay lang yan. Oo. O ano naman pala yun, nasa context ng pagtatanong para malaman na hindi masama o walang masamang intensyon ang taong ito na nag-a-apply po ng naturalization para maging isang Pilipino. No? Ang tinutukoy po natin ang walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Sa balita po ng politiko, sabi niya walang mali siya doon. Nasa tamang kumbaga nasa tamang forum ako para tanungin ito, kung saan yung tanong niya po doon sa isang babae na nag-a-apply ng naturalization kasi ini-interview po siya. Tinanong po ni Jinggoy kung may boyfriend na daw po yung babae. Hindi ko po alam kung ano sagot ng babae. Ang sabi lang ni Jinggoy, probably Senator Pangilinan can apply. Nadawit pa, dinawit pa yung isang senador na nananahimik. Hindi niya alam yung senador na yon may asawa. Itong ating mga mambabatas, pwede po ba itigil nyo na yan? Whether in the context of your questioning kung yung babae ay ginagamit niya lang yung isang Pilipino para makapag-stay dyan, no? Pero ilugar nyo naman. Kung tinanong mo, ikaw ba ay may isang relasyon ngayon na isang Pilipino? Kasi karapatan po naming malaman ito. Baka ikaw ay gumagamit lang ng... Oo, pwedeng may duda ka. Pero wag naman yung ikaw ba ay may boyfriend o pwede bang mag-apply. Ayun ang mali. Yun ang hindi maganda mga kababayan. No, napaghahalata kayo na hindi nyo naman... Even though siguro hindi sensitive yung babae, pero sa iba po tingnan, ayan na naman tayo. Ang hirap intindihin kasi ipaliwanag sa mga mambabatas na ito, sa mga public officials na ito. Kayo naman maging sensitive kayo.
Kung talagang kayo po ay feeling ninyo sa inyo, ang dating niyan ay biro-biro lang. Pero tignan nyo naman yung iba. Yung feelings ng iba, nasa tamang forum po ba kayo? Hindi po masama yan, maski ng mga immigrations officers dito, no? Tinitignan nila, you guys are married, baka marriage for convenience, o baka naman may boyfriend ka lang na isang national o isang citizen, gagamitin mo para maging maaprubahan kasi yung application for naturalization. Pero yung sasabihin mo pang, baka naman gustong mag-apply ni Kiko Pangilinan, nananahimik yung tao. Why do you have to involve somebody even though you are friends with his wife or you are friends with him? But it's not a proper time. It's not a proper forum. Recorded yun eh. Kaya nga sabi ni Senator Pangilinan na hindi po magagalit po asawa ko. O tignan mo, yung joke na yon, that's not the proper time. Ay nako naman, itong mga to, whether in jest or you joking, basta na rin na proper time. Okay na yung tanong mo, sige, payagan ko na yan. Miss ganito, do you have a Filipino boyfriend? Are you in a relationship with a Filipino citizen? Explain. Ganun lang. And then you determine kung isa yon sa kung makakaapekto sa kanyang naturalization application. Pero yung dudukto nga mo na, baka si Senator ganito, si ganito, pwedeng mag-apply. There is an intention, there is a malice there. Nang siopaw naman, no? Ewan ko, pero sa tingin po ni Senator Jinggoy Estrada, wala daw pong mali siya yon because it's in the context of the questioning. Yes, but the follow through is not very cordial. Hindi ko ma-explain kung ano nang dapat sabihin sa mga ito, mga kababayan. So probably nakukuha niya yung gusto kong sabihin eh. Hindi tama yung sinunod mong sinabi na pwede bang baka pwedeng mag-apply si Senator Pangilinan. Ano kinalaman ko diyan? Mamaya na naman iisipin ng tao kay Senator Kiko, ay may asawang tao. Tapos yung pala, niluloko na naman si Miss Yawi. O di ba napasama si Senator Kiko? Ano ba naman yon? Bakit nyo man dadamay? Baka sabihin mo na lang, dapat ikaw na lang, Jinggoy. Huwag ka naman damay. Dapat pwede ba ako mag-apply? Dapat ginano mo na lang. Baka ikaw ang may gusto dun sa babae. Mali. Yung una, pwede. Tatanggapin ko kasi nangyayari po yan dito. You are so adamant to know if this person is really serious in becoming a Filipino citizen. Hindi siya manggagamit ng Filipino citizen na magiging karelasyon niya, tapos iiwanan niya rin. Gamitan lang, hindi. Okay ako doon. Pero yung the next statement na sinabi na that you involved another senator, your colleague, na wala namang alam dyan. Ayaw niya. Tapos idadamay mo. Ano na naman ang perception ng mga tao dyan? Madadamay si Kiko Pangilinan, nananahimik ako dito. Magkakaroon ako ng problema? O di ba? Walang malisyo pero you are so insensitive. Pambihira naman, no? Kung nasa context yung pagtatanong mo, nandun sa una, pero yung pangalawa na suggestion mo is not good. Why do you have to indulge on that line of statement? Dapat i-strike out yun eh. No? Magpaka-senador naman tayo. Even though you are joking, that's not the proper time. Mainit ang usapin ngayon dahil nga kayo doon sa salsalerong imahinasyong salsalerong si representante, tapos sasabakan mo niyan. Pambihira, oh. Pumasok pa yung isa diyan na abogado. Grabe mga kababayan. Ang tindi nitong mga misogynist sexist na ito. Tumigil nga kayo. Ha? Hindi kayo nararapat diyan. Nakakaasar. Ngayon po mga kababayan, punta naman tayo sa isang topic. Ito pong si Representative Sia Adyong, meron pang paalala sa ating mga otoridad. Ingatan nyo po o isecure ninyo si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga na kinasuhan ng perjury ni Sara Duterte para po wag makapagsalita si Madriaga at mapatawag sa impeachment hearing sa Kongreso dahil matutuloy po yan kasi itong si Ramil Madriaga ay marami pong alam. Siya po ang new evidence
ng fourth impeachment filers. Yung mga ginawa niyang affidavit kasama po doon na ipinasa sa fourth impeachment na nag-endorse ay si Ortega at si Abante. Kaya sabi po ni Representative Sia Adyong, kinakailangang ingatan ninyo si Ramil Madriaga. Marami siyang nalalaman tungkol kay Sara Tamulmol Putit Duterte. Kaya nga si Tamulmol nagsampa ng kaso. Balak niyang pigilan eh. Sa kan tanong, bakit ngayon lang nagkaso ng ganyan si Sara Duterte? O, kasi nga, yung taong kinasuhan niya, alam niya maraming mga sikreto na dapat hindi ibunyag. O, ayan. Kaya ang paalala po ni Congressman Sia Adyong, ingatan ninyo si Madriaga. Okay, so otherwise, naku mga kababayan, mababaliwala ito, no? Itong si Madriaga ang living witness na magpapatunay ng mga kalokohan ni Tamulmol. Kaya nga, ingatan ninyo. Alright, so yan po mga kababayan, no? Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.